Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong October 1 to 15, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Siyempre, salamat din sa nakakataban ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading po, maraming salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto baka natin all the details para sa personal reading is in description below. Siyempre, sabihin ko pala, meron tayong October, meron tayong 9 portal. Sasabihin ko lang muna yung half. Noon ha. Meron tayong 9 portal. Tandaan nyo palagi, vice versa tayo ha. Siyempre, meron tayong October 6. No? October 2025 portal. Mercury enter into Scorpio. Ito yung the true codes. Siyempre, need ng clean boundaries. Ito yung panahon na makakaramdam ka na parang may mga tao na di nagiging totoo sa'yo, ganyan. Parang parang mas mababibes mo sila, ganyan. Yun. O kaya yung makakaramdam ka na mga, yung magtithinking ka na magiging skeptic ka. Yan. Alam niyo naman siguro yung skeptic, yan. Magiging skeptic ka ng mga time na to. So, siyempre, buong buong October din to also, no, makakaraano kayo ng ganun. Ito rin yung panahon na you need to speak the truth. Kumbaga, kung ano yung nararamdaman mo, ganyan. Yung sa mga mahal mo sa buhay. Siyempre, speak the truth na may pagmamahal at pagkukumaba. Hindi yung porket galit ka, sinabi mo yung gusto mo. Hindi yon, wrong yon. No, siyempre, kailangan with love and passion, compassion, kailangan ganun. No? And sa relationship man yan o kung kanino man yan, panahon na dapat na pag-usapan, ang mga dapat pag-usapan, also this time, ano ba itong 2, 4, 5, yun. And syempre, same time ito ng full moon in Aries. Full moon in Aries is a heart reset. Yan, ito yung mga panahon na kailangan mo nang mag-reset sa sarili mo, sa mga nararamdaman mo, do your responsibility when it comes sa relationship. If nagkaroon ng mga conflict, di pagkakaintindihan, tampo, galit, this is time to reset. No, siguro, alisin mo na yun, hindi na kailangan, no? Mas maganda na magkaroon ng forgiveness, siyempre. Siyempre, yung mga nararamdaman mo, kailangan mo na rin i-heal yung sarili mo. No? And syempre, meron tayo October 13, Venus enter into a Libra. Yung mga pagbubuklod ito, no? Mga pagbubuklod at pagkakaisa. Saan ko ba ito lalagay? Pagbubuklod at pagkakaisa ng bawat nasa paligid mo, kung sino yung mga connection mo. Ganyan, hindi kailangan ng gulo. No? Ito na yung it's time to rekindle, kailangan ng mga banding, kung gusto mo ng mga pag-uusap, banding, pakikipagkasundo, this is the time, no? October 13. Kaya sa asawa mo, BF mo, friends, siblings, etc. Kung ano man yan. October is a good for a holiday. Hindi kailangan ng away, gulo, galit, tampo. It's more on the calm. Kumbaga, rin kasi, di ba full moon nga is, it's more on cleansing din kasi ang kailangan dito, no? Siyempre magkakaroon ng mga collaboration also. October is more on maraming collaboration. Ito yung mga give and take situation. Magbibigay ka, magbibigay sila sa'yo, ganyan. Pag nagbigay ka, may darating sa'yong blessing, mga ganon. October is yan, pagtutulungan, pagmamahalan, pagkakaisa, pagbubuklod-buklod, ganyan, supporting each other, yan. Siyempre, yung mga pag ginawa mo yun is all the blessing nang bukas sa puso mo, all the blessing the universe will ibabak niya talaga sa iyo yung lahat ng ginawa mo, no? Siyempre, gawin mo yun na talagang yung bukas sa loob mo, di ba? Siyempre, dito rin yung same time siya ng October 13 kasi is a Pluto station direct to Aquarius. Ito na yung mga shadow work, no, ng lahat, no. Kung yung mga
kung may mga sitwasyon na nangyari when it comes to a past situation, siguro magkuha ka ng note, magsulat ka, ilagay mo kung yung mga negativity na nangyari sa buhay mo, and this is the time to cut the cord. Sa relasyon mo man yan, sa mga bad negativity happen in the past, yun. Cutting the cord and build a new things. Build a new habit, build a new routine. No? October, tulad ng sabi ko, di ba, which comes sa past portal na mga binanggit ko sa inyo, October, di ba, June, July, August, September, di ba, ang sabi ko is the manifestation and the October is the planning. Kung naaalala nyo yun, ha, kung nag-focus kayo, syempre, October is the time to plan. It's a time to plan, it's a time to resetting, and i-revalue mo yung what you are doing. Keep things, tapos itapon yung mga di kailangan, gawin ang mga naaayon sa'yo. No? And syempre, let's go. Saka ko na babanggitin yung iba. And happiness and well-being. Yan. Ang dito yung there's a hope. May mga kasiyahan, may mga enlightenment, there's abundance also. And iba dito kasi sun kasi siya is your power, no? Yan, may mga, kung ano man yan, siguro may mga birthday, celebration, o kaya may mga sitwasyon na ilalaya mo yung sarili mo, makakaramdam ka na ng freedom, mga ganyan. There's a hope also, no? May come din sa sarili mo, ano yan, enlightenment, ganyan. Sa mga bagay-bagay, siguro hindi yung bagay na mag-a-action ka na. And control your anger or you will be sorry. No? By October to 115, siguro may mga sitwasyon na, kasi ito, problema yan. Isang magiging magulo o marami kang isipin na bagay-bagay or pwede rin na may makabagay na ikakainis mo, ikakagalit mo, ikakalungkot mo, o disappointment man yan. Pero you need to control your anger, ano? Kasi pwedeng hindi maging maganda yung situation, di ba? Kaya medyo magtimpe, masabaan mo pa yung pasensya mo. Kaya sabi ko rin kanina sa portal, di ba? Na it's time na pagbibigayan, pagmamahalan. And you will be blessed. And syempre, the most difficult part of situation is over. No, kung ano man itong mga pinagdadaanan mo, maybe this is the past kasi kung sa iba naman sa inyo, kung sa pera yan, sa relationship, or ano yung pinagdadaanan nyo, there's a hope, huwag ka mawalan ng pag-asa. Sabi nga nila, there's a rainbow after the rain. Yan, yung mga difficult situation is magtatapos sa buhay mo, or matatapos na, no? Sa nakikita ko dito, and temporary problem, mga bagay na may mga nagiging temporary lang. Hindi yun panghabang buhay, at huwag ka magstay. No, sinasabi rin dito. Kung titignan mo siya dito sa lightning, siguro nga may magkakaroon ng hindi pagkakasundo, disappointment, o pagtatalo, o kung ano man yan. Siguro, iinisin ka, ibubuli ka, di ba? Pero kontrolin mo yung sarili mo rin doon. May mga bagay na iisipin ka, may mga bagay na i-dream, i-illusionin mo na situation. Siguro, may mga i-worrying situation ka pa rin sa iba sa inyo. By this October, so also lungkot yan eh. Financial gain, usually coming from something you did in the past. Siyempre, sabi nga nila, kung ano yung ginawa at trabaho mo in the past, maaaring yun is babalik. Kung nakaraan sa inyo is, nakaraang buwan is hindi naging maganda yung takbo when it comes sa pera nyo, this time is may pag-angat. No, kasi ito is also the sun. No? Yan. Kumbaga ay matatapos lahat ng pinagdadaan ng hirap. Nako, ito si someone is behaving stupidly. Ito na yon. Kaya, nako po. Ito na nga. O, diba? May mga taong ganito ang ano. Kaya medyo yung ano mo ha, magtimpi ka. Timpi-timpi lang. Yan, may taong magiging, yan, magbe-behaving siya ng stupidly sa'yo. Pwedeng, kung sino man siya, na makokonect siya sa'yo, no? Na pwedeng kahit na anong aspeto ng buhay mo. Tingnan natin. May increase ng ano sa inyo, no? Material wealth, tsaka spiritual growth sa iba sa inyo. Energy ni Leo, 1 to 15. Ano pong energy ni Leo, 1 to 15? Ay, hindi ito. Sabay, hindi ito eh. Ayokong gamitin yung isa. Kasi sub ko lang siya. Energy niya. Okay.
Okay, energy mo this 1 to 15. Andito ka na sa sitwasyon mo na may mga bagong magaganap sa buhay mo, no? Ibig sabihin, there's a transformation happen sa buhay mo, sa nakikita ko dito. May mga opportunity, idea na darating sa'yo, love life man yan, project, passion, creativity man yan, no? May mga bagong darating o bagong idea na magaganap. There's a transformation or kababago na magaganap sa'yo. Tulad ng sabi ko kanina, may mga unexpected change happen din sa'yo. And also, ang energy mo sa nakita ko to is parang mas more kang magiging devoted to grow sa mga bagay o sa sitwasyon mo, sa buhay mo, mas magiging more on devoted ka to a progressing something into your life, ganyan, siguro sa mga plano mo, ganyan, magiging very adventurous ka, mag-a-action ka actually sa iba sa inyo, no, or you need, siguro andun na rin yung sitwasyon mo na mas more ka magiging idealism or very adventurous this 1 to 15. Kumbaga, magiging mapaglaro yung isipan mo. Mas gagamitin mo kasi this time yung talino or your wisdom mo, no? This time sa nakikita ko sa'yo dito. There's a end of a cycle, situation happens sa buhay mo, may mga bagay. Handito ka kasi sa sitwasyon mo, yung energy mo, yung pagsasaayos na ng mga bagay-bagay, no? Magsasaayos ka na ng mga bagay-bagay sa buhay mo, ganyan, mag-explore ka na. You try to make it balance na yung situation na yun. And handito naman talaga na yung iba sa inyo is there's a new direction happen to your life. Kumbaga, sa gagawin mong ito, no, is aayon sa iyo si universe. Maraming opportunity na darating sa buhay mo. There's a change of a fortune happen. There's a good luck. There's a good karma, syempre. Kasi if you prepare and you take it action, magiging maganda talaga yung pagdating noon. May paglipat kasi rin ako nakikita dito. Siguro hindi ko alam in what way yung paglipat mo. Pero may ililipat ka o may paglipat o may iniisip ka, no, na thinking about decision making. O maari may mga iniisip ka na gusto mong i-start to, may iniisip ka na gusto mong tapusin to, ganyan. May gusto kong baguhin to, ganyan. May mga ganong sitwasyon. Maraming door o there's a door opportunity na mag-open sa'yo. Yung mga bagay ka to na iisipin. Ito iba sa inyo. By this 1 to 15. Yung iba sa inyo mag-isolate pa rin kayo. Pero sana wag kayo matalo ng emotions, medyo iwasan nyo yun. Kasi once na natalo kayo ng emotion nyo at hindi mo iginamit yung wisdom or yung intellect mo, ikaw rin magsasuffer. Diba? Hindi to lalabas. Ano ang parating sa kanya? Kailangan din ng sipag dito. Parating. Universe, anong ibig mo sabihin? Parating sa kanya. Ano po yun? Okay. Ang parating sa iyo. Parating sa iyo. Parating sa iyo. Hindi ka daw magiging organized. Kumbaga, makakaramdam ka ng katamaran. Ganyan. Makakaramdam ka ng katamaran. Yung iba sa inyo, siguro andun yung situation na there's a blockage na mangyayari sa inyo. Maaring magkakaroon ka ng blockage. Kasi sabi ko nga may katamaran, di ba? Lack of blockage, malalak of plan ka. Pero sabi ko sa'yo dito, mas gamitin mo wag mong gamitin yung emotions mo, di ba? Pag natalo ka na emotions mo, wala ka na. Hindi ko naman sinasabi na you're lost, pero may mga bagay kasi na kailangan na gamitan, mas unahin mo yung isip o yung wisdom o yung intellect mo. Kaya nga nasa taas yung ulo di ba? Gamitin mo muna yung utak mo, yung ulo mo, bago yung puso. Pero, depende yun. Case by case din kasi yun. Pero it's up to you paano mo siya i-handle. And then also, parating din sa'yo,
is may mga tao or may someone, ikaw ito or someone is may magkakaroon ng tampuhan, no? Magkakaroon ng tampuhan, hindi pagkakaintindihan, pwedeng conflict ito, pwedeng mga tao na hindi ka magugustuhan, hindi sila agree sa'yo, mga ganyan. May mga nakikipag-compete sa'yo, yun. Sa sarili mo naman, ang nakikita ko sa'yo dito, it's more on, it's more, parang, parang magiging magulo yung isip mo. Marami kang iisipin na bagay-bagay, kumbaga, no? Yun. Marami kang iisipin na bagay-bagay na maaaring isipin mo na, ay, baka hindi mag-success, baka hindi maging okay, baka hindi ko makamit, baka ganyan. As in, marami kang iisipin by this 1 to 15. Also, syempre, I hope naman, sa nakita ko dito, kasi may mga kikimkimin ka rin daw, may mga burden situation, ako nakikita, or sa iba sa inyo is, may mga pagdadaanan na problema. There's a problem. Pwedeng ito is iniisip mo lang, pero kasi nandito kasi si 5, ibig sabihin, may mga taong mainggit, magagalit, magtataas ang ego, ganyan. Mga tao na magiging close-minded sa'yo. Yung mga ganun, may mga ganun sitwasyon. O pwedeng ikaw rin ito, yun ang parating sa'yo, no? Sana hindi maganap yung bad news. Kasi there's a bad news situation din ako nakikita. Mag-ingat ka lang din, kasi may mga tao na may bad intention sa'yo. Maaring kasamahan mo to sa trabaho, pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo, pwedeng a person who's connected sa iyo yan. May tao na may masamang intention. Baka busitin ka lang, inisin ka. Tingnan natin, dapat mo iwasan. Sana hindi ka magkasakit, or someone is may sakit. Pwedeng kapatid, pwedeng magulang, or pwedeng karelasyon. May taong mahina kasi yung energy. Ano dapat iwasan po? This 1 to 15. Ano pong ibig sabihin? Dapat iwasan. Okay. Okay, ang dapat mong iwasan. Nga naman. Okay, dapat mong iwasan siguro yung is not to letting go something into your life. No, kailangan mo na ring bumitiw o kailangan mo nang baguhin yung sarili mo in a 2.0 version of you. Ganyan. Balatan mo yung the old version of you. No? Iwasan mo na magstay sa dating ikaw. Hindi ko naman sinabi na, ate, anong gusto mo? Maging mas sama ako. Hindi naman. Kumbaga, kung ikaw is tinatamad at hindi ka nag-a-action at wala kang ginagawa, naghihintay ka lang ng bunga na mahulog sa harapan mo, yun ang dapat mong maguhin, di ba? Yun. Iwasan mo, siguro yung being a close-minded, be open. Kumbaga, halimbawa, may tao na may nasabi sa'yo, siguro maging open ka na lang sa kanya, habaan mo yung pansensya mo, siguro may pinagdadaanan siya, no? Kumbaga, ipagdasal mo na lang siya, no, sa taas, na sana, mapawi yung kanyang sama ng loob o yung ano man ang nararamdaman niya. Baka may pinagdadaanan lang siya. And syempre, iwasan mo is hindi maging organized. Is not to save money rin, no? Kailangan mo rin kasi mag-save ng money and think to the future. Alagaan mo, Leo, yung sarili mo. Ang sinasabi rin dito. Sinasabi rin din kasi dito, kung kinakailangan mo na mag-exercise, kinakailangan mo mag-diet, o may mga bagay, kung nag-exercise ka naman, medyo bawasan mo na lang din yung mga, iwas-iwasan mo na lang yung mas malaki yung calorie. Pero it's up to you kung paano mo i-handle, siguro, this is a time na kailangan mo mag-walk-walk, this is a time to start, na paunti-unti kung kinakailangan, na para rin yung sa health issue mo, di ba? Para rin sa'yo yun. Iwasan mo yung magsayang ka ng oras sa walang katuturan na bagay. Ganun, iwasan mo yun. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin ang iyong love. 1 to 15. Love is kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya,
Kamusta po ang kaibigan? Love this 1 to 15 ni Leo. Aray, nakakatingin ako ah. Maano kasi yung buhok ko. When it comes sa love. Ano yan? Universe, nag-explain mo sa akin to. Okay, when it comes sa love. 1 to 5, when it comes sa love, sa iba sa inyo related to sa family. Sa iba sa inyo related sa iyong karelasyon talaga, syempre. Family, sa karelasyon. Okay, when it comes sa love, ang nakikita ko this 1 to 15, no? This 1 to 15, may mga connection ka, ikaw or siya vice versa, na may mga masasabi sa'yo. Parang nandito siya. Pwedeng ikaw, pwedeng magtalo kayo, pwedeng magkaroon ng conflict, ma-disappoint ka sa kanya, o kaya merong, kung sa sarili to ha, kasi nandito ka, no? Kung sa sarili to, andito ka kasi, oh. Kung sa sarili mo ito, kasi pwede rin yun, siyempre love mo naman yung sarili mo. When it comes to yourself, siguro nandito yung mga bagay o sitwasyon na magkakaroon ka ng disappointment sa sarili mo, or yung parang magiging, magulo yung isip. Ganun, sa sarili. Sa sarili, 1 to 15, may mga bagay na titiisin mo, magtitimpi ka, may mga bagay na you try to, i-analyze mo kasi yung bagay na, may mga bagay na i-analyze mo. May mga bagay na hindi, parang magtitiis ka with something na gusto mo siyang ma-achieve pero magtitiis ka doon. Ang dami mong iisipin na bagay, kumbaga, nandun ka sa point na yun. Kung kayo naman is in separation, sa nakikita ko dito, or single man kayo, no? Kung single kayo, syempre iba dito single, as in single talaga, no? Sa iba marami na may tao. Now, there's a suitors, ako nakikita sa inyo, 2 or ilan man sila, pero parang hindi ko nakikita yung iba. Parang hindi ko nakikita yung iba na pwedeng nag-i-entertain or pwede rin yung iba is hindi. Kasi parang nagfi-filter kasi yung iba, no? Pinifilter niya yung suitors niya, or kung meron mang suitors, no? Hindi yung pag-filter. Siguro takot ka na mangyari the same relationship in the past, maaaring ganun, no? Kaya nag-filter ka. So, kung kayo naman is in a relationship, kasi sa mga nagkahiwalay kasi, ang nakikita ko rin dito, talagang sobrang nagkaroon ng unhappy situation, ganyan. Hindi nagkaroon ng matatag na relationship. Kumbaga, nagkaroon ng pag-aaway, hindi pagkakasundo. Isa sa inyo nagkaroon ng pagbabago. Naging patient naman yung isa. No, maaaring isa is na-attract kasi sa ibang tao. Yun, or nagkaroon ng connection with someone. Ang nakikita ko dito. Pero isa sa inyo hindi pa nakamove on. Nagkakaroon ng pagsisisi. No, magkakaroon kayo ng connection. Maaring a week, no? May pag-uusap man yan, apology man yan, or does a connection happen? Kasi may union and partnership, or may connection ako na nakikita kasi dito. Yan. And then also, kung kayo is in a relationship nitong tao na ito, Leo, maraming nangyaring pagbabago in this relationship. Pwedeng sa side mo or sa side niya. No, kung tutuusin, nakakaramdam ng lungkot. Pwedeng both of you, pwedeng isa sa inyo may lungkot na nararanasan. Pero nahandun naman din nakikita ko na isa sa inyo is mabait, patient, matulungin. No? Ang tinatry niyang i-heal o tinatry niyang intindihin yung mga bagay o yung sitwasyon ng relasyon na ito sa nakikita ko. Nagkakaroon naman ng pagpaplano. Pero ang hindi ko lang alam, bakit may lungkot na nararamdaman dito sa sitwasyon. Nag-isolate kasi yung isa sa inyo or maybe both of you. There's a love naman ako nakikita sa iba sa inyo. Yun nga lang kasi, sa iba, siguro
nagiging, pwedeng siguro may hot and cold situation. Sa iba kasi there's a third party, pero handun yung point na kung nagkaroon ng third party, yung isa sa inyo may nagtitiis siya, nagtitiis because of the love. Tanggap niya na may iba. Sa iba, kung wala kayong third party, may mga pinagdadaanan, no? O may mga pagdadaanan kayo na pwedeng hindi kayo magkasundo, magtampo ka sa kanya, ma-disappoint ka sa kanya, mag-isolate ka, na kung ano man yan, no? Yun ang nakikita ko dito. Pero handun pa rin yung umaasa yung isa sa inyo na magkakaroon ng malaking pagbabago when it comes dito sa relationship na to. Hindi pa rin naman nawawala ng pag-asa ang nakikita ko. Yung isa sa inyo. May biglang mangyari. Yung iba dito biglang may kukonek sa'yo. Tingnan natin kamusta yung money ni Leo? Universe 1 to 15. Money ni Leo 1 to 15. Usat nga natin to. Yung mga anak ko naglalaro. Okay, when it comes sa money mo, parang hindi ko na to kailangan isang card pala. Okay, when it comes sa money mo, sa nakikita ko sa'yo dito, nag-iisip ka na. Sabi ka, hindi ba ako nag-iisip? Hindi naman. Nandito ka na sa sitwasyon mo na talaga pinag-iisipan mo na talaga. Kumbaga, mas naging more on matured yung iba sa inyo, no? Kaya, kumbaga, pinag-iisipan mo na talaga na, kailangan ko ba tong bilhin? Kailangan ko ba tong paggastusan at paglaanan ng pera? Nandun ka na sa point na yun, no? Parang, yun nga, pagtitiis, nandun ka sa point na yun, no? Maaring more ka naging mature this time, ganyan. May mga bagay na inaaral mo muna bago mo siya i-court, bago mo siya bilhin, bago mo siya ipadala sa bahay mo, ganyan. Nandun ka na sa point na yun, no? Kasi siguro, syempre, in the past, talagang nagkaroon ng mga hindi magandang memories o hindi naging magandang situation when it comes to our money. And this time, nakikita ko naman na medyo nagiging more on smart at may ginagamit mo talaga yung iyong intellect, no, when it comes to your money. You learn no? Nandun yung nagkakaroon ka ng learning and growth. Kumbaga sa dami mo na tinahak na hirap when it comes sa money, this time yun natuto ka na. Kumbaga, no? And syempre, nakakaroon sa iba sa inyo, maaring may mga collaboration, partnership, may ko-connect sa'yo related to a money, no? Ang nakikita ko dito, pwedeng lalaki, pwedeng 2, 3, 4 situation sa iba sa inyo. O may mga babalik na past connection related to your business, to your money. Yan, baka may mga pag-uusapan kayo related sa mga bagay-bagay na connected ang money. Sa iba sa inyo, gano'n, nakikita ko dito. Universe advice po. Ba yan? Mga baluga. Advice nyo po. Leo. Uy, Leo. Iba sa inyo, this is a time na kailangan nyo nang tumahak ng ibang, may mga opportunity na darating sa iyo. There's a new beginning happen into your life. There's a new horizon. Ako nakikita sa iyo. Oy, may iba dito, oh. Meron ka daw, magre-renew ba kayo ng kontrata? Magre-renew ba kayo ng passport, papers, documents? Parang may nakikita akong ganun. Gawin nyo na, no? Yan, yung iba sa inyo, there's a renewal, kontrata, passport, kung ano man yan. May mga ayusin daw kayo. Uy, baby, kilo! Maluga. Gulat ako dito, kala ko na sila. Naipit. There's a new beginning, may mga bagay na magtatapos na, no? Sa nakikita ko dito, magkakaroon ka ng stability, oh. Magkakaroon ka ng mga bagong connection. So, iba sa inyo may business kayo, no? Malaki man o maliit yan, may business or mayroon kang own na pinagkakakitaan.
Sa nakikita ko sa'yo dito, tatahak kayo ng bagong direksyon. May mga opportunity na darating, opportunity, project, fashion, or there's a new direction happen into your life. Nakikita ko na may mga reward. Ako nakikita eh. No? You will enjoy the reward and success sa buhay mo because of your effort din sa nakikita ko dito. Andito na rin na magkakaroon ka na ng renewal at mga magpapasya sa buhay. You are more on focusing to a new you, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Malaki magbabago sa'yo ah. As in. Universe, pwede explain mo sa akin to. Iba sa inyo, okay. Iba sa inyo, medyo ma-overwhelm kayo sa mga magaganap na pagbabago sa buhay nyo by this 1 to 15. This October, ma-overwhelm kayo. Kasi may mga good news, may mga achievement, happiness situation, may mga kasiyahan, no? Makakaramdam ka daw ng kasiyahan sa buhay mo. No? Sa nakita ko dito, merong kang mga bagong connection or may mga tao o may tao na makikilala ka. Sa nakikita ko sa'yo dito. Ang advice sa'yo, sa nakita, try to make it balance yung sitwasyon mo, sa pera man niya, sa kinakain, sa iniinom. No, huwag ka masyadong maging palaisip. Ang sinasabi dito, may mga bagay na kailangan na rin talagang tapusin. I-withdraw. No? Huwag ka magpa-trap or syempre sinasabi dito na if there's a choices in life happen into your life, huwag ka magmamadali kasi pwede siyang magkamali. No, maraming opportunity na darating sa buhay mo, mga bago, idea, opportunity tulad ng sabi ko kanina. And then may mga bagay ka na you dream, no? Papasok na yung maraming dream sa buhay mo, sa isip mo. May papantasizing ka na, may i-dream ka na. Handun na yung mga wishful thinking mo na gusto mo nang umpisahan at gusto mo nang gawin. This time, sa nakikita ko sa'yo dito. Yun. Ibig sabihin, may mga bagay na magtatapos sa buhay mo. At bagong simula ang darating. May lalaki makikipag-usap sa'yo. Ano siya parang parang boss siya. Or mas level up siya sa'yo. Ganun, may tao makikipag-usap sa'yo. Pwedeng related siya sa authority, pwede siyang related sa mga papers and documents, pwedeng ganun. O may mga pag-uusapan kayo na related sa mga papeles mo, documents mo, sa mga official situation. Alam mo yung mga card, diba? O kaya yung mga papers mo, kung ano man yan, no? Pwedeng teacher, pwedeng magulang mo, pwedeng ganun. Yun na nakikita ko dito. O pwede rin naman na may taong kakausap sa'yo na a mother figure sa iba. A mother figure siya. Pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo. Or ikaw ang kukonek. May ganun ako nakikita sa'yo. Siguro yung dapas mga nanakit yung likod nyo, no? Kasi parang hindi ko alam kung may sakit ka sa likod, nananakit ba yung likod mo, yun. When it comes naman sa there's a healing situation na nagaganap ang nangyari. Siguro in the past nagkaroon ng mga masasakatan tiyan, may sakit sa tiyan. Pero kumbaga may pag-heal ako nakikita dito. Or need to heal. Arigato namaste, God bless.